Car wash sana tayo. Sira naman itong ano, na self car wash. Sira mga bab. No choice, pupunta tayo sa automatic car wash. Kailangan natin gawin yung mga dapat natin gawin kasi day off natin ngayon mga babs. Yun mga bab, so samahan nyo ako sa aking day off vlog mga bab. Umpisahan natin sa pagka-car wash ng ating sasakyan dahil sobrang dugyot na. So galing tayo doon sa may self car wash kung saan tayo nagpapa-car wash before. Pero out of service kaya ito. Dito tayo ngayon sa automatic car wash. Not working. Did you want to get it reactivated? We have a 50% off for your first month. Not today. Huh? Did you know which wash you wanted? Yeah, just regular. And you are good to go. Have a Thank great you. day. Kailangan alam mo yung neutral lang natin. Yan, neutral mo lang. Tapos sasama na yan sa ano, sa kanilang conveyor. Tapos make sure na nakasarado lahat yung ano natin, windows. Kung hindi, papasok ang tubig sa ating sasakyan ano. So, matagal na tayo nagpapa-car wash or nagka-car wash dun sa self-car wash kasi nga nagtitipid tayo dahil mas mura dun. Kaso ngayon, out of service sila. Meron naman ditong mga self-car wash pero medyo malayo dito sa amin. Kaya ito muna tayo sa automatic car wash. Dito yata is 10 or $12. Pag nandun tayo sa self-car wash, kano lang nagagastos ko doon? Isang $3 lang. Depende kung gaano kakabilis mag car wash dito. So ayan, i-spend tayo ng $10 ngayon sa ating car wash. Shower na, banlaw-banlaw mga babs. Buti na lang di pa masyadong madumi mga paps. Mabilis lang tayo. Ayan, okay na siya mga paps. Yun, bilis lang natin mag-vacuum mga babs dahil di pa gaanong madumi rito sa loob. Uwi muna tayo. Tingnan natin kung ano magagawa natin sa bahay, ano. Let's go. Yun mga bab, dito na tayo sa apartment. Yan, ang pinakamasarap na araw dito mga bab. Di ba? Pagka-araw ng day off. Tapos ganyan pa yung panahon, no? Parang gusto ko mag-quick walk mga bab. Tara, quick walk tayo. Let's go. Ayan, let's go mga bab. Mag-quick walk tayo dito lang sa apartment. Dito lang tayo mag-quick walk sa apartment complex namin. Umpisahan natin dito. Umpisahan natin dito sa may swimming pool. Kasi magsa-summer na. Check natin kung ready na yung swimming pool nila, no? Dahil maraming nag-message sa atin. Kailan daw ulit makikita ang ating Adonis body? Ayan, so sabi ko malapit na. Every summer kasi may mga umaasa na makita yung ating Adonis body kasi nasanay sila na yan, swimming tayo. So ito yung pool namin mga paps. Ayan ang pool namin. Oh, medyo madumi pa yata. Ay, okay na, pwede na maglinis dito. Ay magano,
Swimming mga paps. Ang gusto ko mag-relax mamaya. Swimming yata tayo mamaya. Actually, ikot ko lang kayo dito sa ating apartment complex. So dito yung laundry namin, laundry room. Ayan. Wala kaming sariling laundry machine sa sa loob ng apartment namin. Maganda rin yung complex kasi daming puno mga bab, napaka-presko. And very accessible sa mga mga tindahan. So yan, gate pa ng swimming pool yan. Yung other side. Ito yung studio type nila mga bab. Pero dadalawang piraso lang yata yan. Ito, parang dalawang unit lang yung studio dito. Hindi ko lang alam, hindi ako sure. Pero alam ko ito yung studio. Ito yung pispan natin. Yung pispan natin mga ba. Yan. Ganda, di ba? At lakad lang muna tayo dito. Ang ganda ng entrada ng apartment namin, no? Dito kami nabighani mga bap sa entrada nila, parang resort. Tapos meron pang doon, no? Yung ikot-ikot na yon. Water windmill, water mill. Eh, siyempre nandiyan yung mga aking pato, ayan, no? Na pwede nang i-kaldereta, no? So, labas naman tayo. Paglabas natin is harap natin is park mga bap. Kaya pricey ang ating ang ating apartment dahil napakaganda ng location. Dito tayo sa may park. Okay na yung pool. Parang gusto ko mag-swimming Yan, suggest naman kayo mga bap. Comment down below kung gusto niyo makita yung Adonis body natin. Para kapag swimming na tayo. Kailangan natin to mga paps. Pag day off, kailangan natin lumabas. Maglakad-lakad, pagpahangin. Ganda na, no? Yo, what is up mga bab? Ito, sarap mag-relax. Tapos ganyan ang view natin, mga babs. Yan. Yun mga babs. Pag-usapan na lang natin kasi meron tayong isang subscriber na nagtanong kung meron daw ba akong alam na agency na direct hire or nag-hire ng caregiver papunta rito, no? Dito kasi mga babs, kung nandito ka na sa US, napakadaling maghanap ng
work as a caregiver, no? Kahit wala ka pang experience, kahit zero experience ka, basta gusto mong mag-work ng caregiver, napakadali lang kasi pagka nag-apply ka, tatanungin ka naman nila, and kasi sa atin culture na yung pagiging caregiver mga babs eh. Yung inlagaan natin yung mga lolo't lola natin o kaya yung mga magulang natin na may sakit, kumbaga nature na natin yon. Kaya isa sa qualification ng Pilipino kapag nag-apply dito ng caregiver is pasok na kaagad mga babs. And magkakaroon ka ng training sa sa on-site kapag hinire ka nila na wala kang experience or hindi ka caregiver, hindi ka certified caregiver. Meron kang mga training na ibibigay sa'yo. Meron ako mga nakikitang mga nagko-content na nag-hire daw sila ng caregiver direct sa Philippines, pero hindi ko sila mare-refer kasi hindi ako sure kung ano ba, kino-content lang nila, kung legit ba yan mga yan, ano. So far wala pa ako nakikita na ganon mga babs, yung caregiver na na-hire from Philippines, except mga babs, ano, yung mga may kamag-anak dito, kagaya ng isang subscriber natin, ano, shout out sa inyo, na malapit na silang pumunta rito kasi naman yung kamag-anak nila is merong owner ng care home dito. So yung kamag-anak nila is yun yung nag-hire sa kanila, so yun yung magiging employer nila. Yun, legit yun mga bab. Pero yung mga agency na kukuha ng caregiver sa Pilipinas, wala pa akong nakitang ganon or nakausap. So hindi ako sure kung meron, ano. Kung meron man, please comment down below mga babs para makatulong tayo sa mga kababayan natin na interesado na makapag-work dito sa US as a caregiver, as their stepping stone. Yeah, comment down below kasi sa aking sariling opinion, sa aking experience, wala pa akong nakita na or nakausap na tao na gano'n na nakaalis ng Pilipinas through agency para mag-caregiver dito sa US. Yeah, kasi napakarami nating kababayan na nanonood sa atin na nagko-comment, nagtatanong kung meron daw ba akong alam na caregiver na nag-hire ng caregiver direct from the Philippines. Yun ang sasagutin natin ngayon. Tulungan nyo ako sumagot sa kanila kung may experience kayo or may kilala kayo na legit na nagpapaalis or nag-hire ng caregiver direct from Philippines papunta rito sa US. Yeah, comment down below mga babs para makatulong tayo sa mga kababayan natin. Pero sa akin, sorry sa ating subscriber, na answeran ko na rin ito sa kanyang sa kanyang comment. Nag-comment back na ako doon. Yun nga yung sinabi ko, ano. Pero kung meron, why not, 'di ba mga babs? Bakit hindi natin i-share? Kung talagang legit naman 'yan, yung agency na mag-hire from the Philippines. Mahirap kasi mga bab, napakarami ng manloloko ngayon, marami ng mga scam. Ako nung nag-a-apply ako ng abroad noon, napakaraming beses na ako na-scam. Yung mga fake agency sa Malate, Mabini, yan, maraming beses na ako na-scam dyan. So hindi ko ma-advise. Siguro pag ako mga bab, pagdating ng panahon, makapagtayo tayo ng care home, maging employer tayo, ayan, baka sakaling i-open natin yung idea na ganyan, na mag-hire ng mga Pilipino, mga kababayan natin na may pangarap na gustong makapunta rito as a caregiver. Siguro isa sa isa sa i-consider natin na mag-hire ng Pilipino sa Pilipinas, ng kababayan natin na talagang susuriin talaga natin na talagang kailangan nila, tsaka deserving sila, Yeah, malay natin dumating yung araw magkaroon tayo ng dito ng sariling care home, maging employer tayo. Yan, magkaroon tayo ng chance na tumulong sa mga kababayan natin na gustong pumunta rito as a caregiver. May mga qualification kasi yung makapagpatayo ka ng sarili mong
care home dito, no. Medyo sabi nila medyo mahirap, pero kung gusto mo naman kakayanin naman mga Babs. And as a CNA, pwede kong gamitin yon na pwede nating gamiting way para makapag-open ng care home someday. Nasa plans yun, pero hindi naman di pa natin alam kung kailan, pero nasa plans yun mga Babs. Siyempre yung edad natin mga Babs, hindi na tayo masyadong pabata, hindi naman mapagkakaila, no? Puti na nga yung balbas natin. Pagiging CNA is okay na trabaho, marangal, good pay at least minimum, above minimum naman, pero yung katawan natin as sa edad natin parang hindi na natin kakayanin ng forever na maging CNA. So isa sa option natin is someday maging owner ng care home mga Babs. So yeah, malay natin, di ba? So marami tayong plans, mayroon tayong plan A, may plan B tayo, at may plan C tayo, no? Isa lang sa plan ko yon, yung yun nga, makapagpatayo or makapagbuo ng care home someday. Dahil nga hindi naman pwedeng 60 years old na tayo is nagbubuhat pa rin tayo ng mga pasyente sa nursing homes, ano, o kaya sa hospital. So yan, comment down below kung gusto nyo ba ako magkaroon ng care home dito sa Amerika para makatulong tayo sa mga kababayan natin sa Pilipinas na deserving na makapunta rito as a caregiver mga Babs. Mahirap, pero pag gusto mo naman talaga yung isang bagay, madali lang, ano. Sabi ng nakakausap, mahirap daw, responsibilidad. Kanya-kanyang opinion naman yan mga Babs. Pero kung gusto mo siguro maging empleyado ka na lang forever, hanggang doon ka na lang, di ba? Pero kung gusto mo maging employer, ikaw yung magiging boss ng isang company, or kagaya nun, owner ka ng ng care home, much better, di ba? So yun mga Bab, yung mga may nakakaalam ng mga agency na legit na nagpapaalis talaga dito, nag-hire direct from Philippines papunta rito sa US. Yeah. Comment down below para matulungan naman natin mga kababayan natin na interested na maging caregiver dito sa US mga Bab, ano. So yan, tuloy lang natin yung lakad natin mga Babs. Lakad tayo dito, paikot ulit. Nilinis na nila to dahil summer na naman. So yung mga magpipiknik mga Babs, ganito. Tagal na namin dito, di pa kami nagpiknik yan. Papakita ko sa inyo ditong bahay mga Bab. Care home siya. Ang owner niya is Pilipino. Banda ron yung bahay na puti na yun sa dulo. Ayun, pinakita ko na nakaraan na vlog ko to, sa mga previous vlog ko. Yung bahay na dulo, nasa dulo yung white. Ayan, care home yan mga Babs. And Pilipino yung may-ari. Hindi ko alam kung yan pa lang ang care home niya or marami na. Yan, di ba? Kung sila na kaya nila, why not us? Believe yourself. Believe in yourself. Putik kasi nag-i-English pa eh. Ayan, yung bahay na yan. Legit yan mga Bab. Ayan, yung sinasabi kong bahay na care home. Kapit-bahay lang natin. Ganda rin lang. Doon lang sa dulo yung bahay namin mga Bab. Kung magandang offer nila pwede ako pumasok dyan. Hindi ko na kailangan magsasakyan. Tipid sa gas, di ba? Excuse me. Yan, tipid sa gas, di ba? Tatawid lang ako dito. Ganda ng araw mga Babs, oh. Summertime na naman. Tagal ko lang din nakapaglaro dito mga Babs, oh. Dahil sa palagi tayong puyat.
Meron kaming court sa harap. Napakaganda ng location nitong apartment na. Diba? Ang ganda oh. Mga paps, susunod bombahin natin yung ating bola para makapaglaro tayo dyan. Yun, what is up mga pap? Yan, nandito na tayo sa bahay. And as usual, background natin, kusina na naman. Ito, nagpe-prepare lang ako ng aming ulam pang lunch. And yun, hanggang dito na lang tatapusin ang ating vlog. Hindi ko napapakita dahil nagiging cooking session na tayo, no? And mukbang. As usual, nagluluto ako ng adobo kasi pag matagalan na ulam mga bab. Kasi pag busy life, palagi tayong puyat, meron tayong nakastock na adobo kung gusto natin kumain. Ready kasi yung adobo. The more na tumatagal, lalong sumasarap. Tsaka hindi siya agad nasisira. So usually yan ang piniprepare ko pag day off ko. So anyway, by the way, highway mga bab, hanggang dito na lang ating vlog. Maraming salamat sa mga nanood, sa mga nakaabot hanggang dito. And comment down below mga bab sa ating pinagkwentuhan kanina. Alright, and I'll see you in the next vlog. Thank you. So yan, I'll see you in the next vlog mga bab. Please like and subscribe. Alright.